Magandang gabi. Bago mag alas 12, meron tayong i-discuss. Napaka-importante po para naman maintindihan ng ating mga kababayan kung ano talaga. May isa lang, may mga punto lang ako na i-discuss yung diniscuss ni dating Chief Justice Renato Puno bilang chairman ng. Meron akong i-discuss doon na ating pag-usapan patungkol sa mga bagay-bagay ng mga pag hindi ko i-discuss, ang feeling ko ay nililigaw ng mga matatalinong taong ito ang buong bansa at ng lahat ng mga Pilipino. So para maliwanagan kahit hindi kayo maguguyo sa kanilang dishonesty, ay didiscuss natin ito. Pero bago ang lahat, nais ko muna itutugtog itong isang aking ang importante na aking channel ID. Ignorancia lehes nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Okay. So, ang ating i-discuss po ngayon, kasi siyempre magandang gabi muna, kustodyo, dito sa Pilipinas, pero hindi ko alam kung anong time ngayon sa Dubai. Anyway, ang ating i-discuss yung tinatagurian ko na dishonesty of the intellectual men. Yung mga intellectual men of intellect man na itong or men, hindi lang men and women of intellect, itong mga professor sa University of the Philippines College of Law. May nagpalabas sila ng statement at natawag ang pansin ko sa isang sinasabi nila na yung decision na ng Supreme Court, it will pave the way for sham complaints to be accepted in the marketplace of impeachment. So ngayon, ito naman, may sinasabi rin ang isang dating Chief Justice ng Supreme Court na si Renato Puno, na ang sinabi niya ay nasisira na daw itong ating impeachment dahil sa sinasabi nila bawal daw ang due process para sa ini-impeach na officer sa level ng Kongreso sa pagpoproseso ng impeachment. Delikado. So, ang isa pa, ang pupuntuhin natin dito, na paulit-ulit na ini-issue, nire-raise ng mga kumukontra sa desisyon ng Supreme Court sa pagbasura sa impeachment case na laban kay Sara Duterte, ay yung sinasabi nila na erroneous daw ang factual considerations na ginamit o facts na ginamit ng Supreme Court sapagkat ang nangyari daw, nauna pa ang pag-aproba sa fourth impeachment, kaya wala nang bawal kasi ang tatlo ay wala na. Nauna, in-erase at ang tatlo ay in-archive. So, because in the point of time, nauna nila i-discuss sa February 5, 2025, ay hindi na daw bawal ang kanilang pang-apat na reklamo. Well, i-discuss natin yan. Mali yan. At mali din ang sinasabi nila ni ex-Chief Justice Renato Puno sa Philippine Constitution Association na pinangunguluhan, naging kapampangan tuloy ako, pinangunguluhan ni Ferdinand Martin Gomez Romualdez. So, ibig sabihin, duda ko din sa na yan si Renato Puno, matalinong justice yan. Bakit siya nagsalita na gano'n na mali? Kasi sinusian sa likod niya siya ni Martin Tambaluslos Romualdez. Ang isa naman sinabi ng UP, yung mga professor sa UP, yung decision daw ng Supreme Court ay magbibigay daan
para isampa ang mga walang kwentang reklamong impeachment para sa pakay na yung kakampi ay na presidente o vice president ay hindi matatamaan sa mga legal o mga lehitimong kasalanan na pwedeng impeach. Parang ang halimbawa lang ang tanong, na dahil sa decision ng Supreme Court, pwede na ba magsampa ng impeachment si Pulong laban kay Sara? Yun ang tanong. Ganon tanong. Paano mangyari pag magsampa ng complaint, ng reklamo ng impeachment si Pulong laban kay Sara? So ano mangyayari? Yan na ba ay automatic na magbabawal? May karoon na ba ng 1-year ban? Yan ang mga tanong natin. Pero bago natin sasagutin ang tanong na yan, nais ko na sariwain natin. Gusto ko na sariwain natin ang asan na ba yun? Ang deliberasyon ng House of Representatives noong panahon na sana ba yun? Noong panahon na pinoproseso pa lang nila ang impeachment noong February 5, 2025. So ito po yun, si Ferdinand San Juan, magandang gabi po. Si Jess Pantillas, mas magaling ka pa kay Puno. Si Diyos A, nasisira ng image ng mga retiradong dating Supreme Court Justice. Ito po, ipalabas ko muna kung ano talagang nangyari. Point of fact muna tayo. Huwag muna tayo magdebate. Walang debate kung point of fact. Ito po yung point of fact. Ipi-play ko po. Ito siya. Ito makikita mo sa video na ito na tumatayo sa floor. Sa plenaryo, ibig sabihin plenaryo, lahat ng congressmen ay nandoon. Nakatayo yung kanilang majority leader na si Jose Manuel Manix Delipi. At nagmo-motion na aprobahan ang pang-apat na impeachment complaint. Iyon ang una nilang ginawa sa noong February 5. Makatarungan ba yun? Pagkatapos, hinuli nila, pinag-usapan yung pangatlo, yung tatlong una. So, iyan ang ginawa na. So, dahil doon, ang argumento nila, mali daw Supreme Court sa pagdesisyon na may 1-year ban na sapagkat yung tatlong impeachment complaint un-archive. At na-archive mo naman. Pero yung argumento nila, in-archive nga pagkatapos na-endorse yung naunang complaint. So, ngayon, ipapalabas ko na mali po yan. Mamaya ko na i-discuss. Ito muna, panoorin natin kung ano ba talaga nangyari. Balikan natin. Sariwain natin ang nakaraan na isang masustansyang araw sa ating kasaysayan. Ito po siya. Magsisession, magbukas. Ilalagay na lang yung simbolo ng House of Representatives. Session resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to take up additional reference of business. Ayan The Secretary General is directed to read the additional reference of business. Ang una kong tanong sa kanya, itong naman nangyari. Pag mabasa nyo, inuna nila pang-apat na reklamo. Inuna nila kinalendaryo. Sa araw na yon, pinahuli nila yung tatlong impeachment complaint. Tingnan natin. Additional reference of business, verified complaints for impeachment. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. Yan stop muna tayo. Klaro ang nangyari. Pang-apat na reklamo yan na pinirmahan ng 215 na congressman, pero bakit inuna nila, tinakil? Una nila kinalendaryo. Pagpatuloy natin. On February 5, 2025. February 5. Complaint filed against February 5, 2025 na sinampa. Tapos February 5, 2025 din ang session na ito. Inuna pa, pinakahuli na ngayon, inuna pa. Anong meron doon? Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano,
O yan. SBD Gary Alejano, et Yan naman ang reklamo na sinampa ng noong December 4. Na December 4 ba? No, December, kung hindi ako magkamali, December 2. Yan ang nauna na reklamo na inendorso naman ni Percy Sindanya, Congressman. al. And endorsed by Representative Percival B. Sendanya of the Akbayan Party List on December 2, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Yan ang pangalawa. Mary Colomares, et al., and endorsed by Representatives Franz de Castro of the ACT Teacher Party List, Representative Arlene D. Brosas of the Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel A. Manuel of the Kabataan Party List on December 4, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, Yeah, pangatlo filed yan. by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio B. Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris A. Colada of the AMBIS OWA Party List on December 19, 2024. Okay. Majority Leader, So ngayon, bago yung Sir. patuloy, klaro ang nangyari. Ang nangyari, kinalendaryo nila ang lahat na 4 na reklamong impeachment sa araw ng February 5, 2025. At ang kinalendaryo nila, inuna nila binasa, kinalendaryo, yung pang-4 na reklamong impeachment na pinirmahan ko noon ng 215 congressmen. At pagkatapos nila ba iset sa kalendar, kinalendaryo nila yung 3 pa. Okay? Pakinggan natin ang nung kasunod nangyari. Speaker, today Ayan as si- provided for Ito po si Majority Leader Jose Manuel Manix Dalipi. in our additional reference of business, a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte O yun verified impeachment complaint. Alamin natin kung anong impeachment complaint ang binabasa niya. Ang una nila tinakil. has been filed by at least 1/3 O yun, of all the nauna yung members of the pang-4. House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. O siyempre, 102 ang 1/3, ang total is 306. Divided by 3, 1/3 is 102. the Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the Tanaw garaw na. Yung tanong may susi Ilan ang mga nag-subscribe sa harap ni Reginald Velasco? Ayan. query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Ayan Sabi niya, who verified before me are 200 or were 215 congressmen. Ngayon, para mas malinaw, i-download ko rito, pakita ko sa inyo ang verified na sinasabi na hindi naman verified. Ayan.
Ito pakita natin. Pakita natin impeachment complaint versus Sara Duterte. Tingnan natin kung verified nga ba o hindi. Asa na ba yung Senate of the Philippines? Ayan ang nahuli tayo doon sa sinabi nila, who verified before me. Okay, bago natin ituloy yung video, ipakita ko muna yung sinasabi na verified before me ko, no? Para ibalik ko lang yan mamaya. Ito ngayon, ipapakita ko ang impeachment complaint na pang-apat. Ito yung pinirmahan ng 215 congressmen. Nakita nyo? Yan. So ngayon, ibaba ko doon sa verification, verified complaint. Ayan, ang parties. Okay. Dalhin natin sa dulo. Ito yung mga pumirma. Ang last nila na statement, resolution or relief. Wherefore, premises considered. Be it resolved as we, the undersigned members of the House of Representatives, constituting at least 1/3 of all the members thereof, do hereby resolve to file this complaint resolution for the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Zimmerman Duterte, on the grounds as discussed and specified above. Resolve further to have the complaint resolution endorsed and transmitted to the Senate as the articles of impeachment against Vice President under and in accordance with Section 3, Paragraph 4, Article 11 of the 1987 Constitution. Okay, sinabi ng Article 3, Paragraph 4, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3, ang word, ang keyword, filed, hindi signed, filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Thereafter, ibig sabihin pag-file, yung tinitingnan na impeachment complaint, yung actual na pinal sa Senado, hindi yung pinirmahan pa lang sa House of Representatives. So thereafter, it is most respectfully prayed by the complainants for the Senate to constitute itself as an impeachment court and to forthwith conduct the impeachment trial against the Vice President and, after due proceedings, render a judgment of conviction against Vice President Sara Zimmerman Duterte and decree her removal from the office of the Vice President and perpetual disqualification from holding any public office in the Republic of the Philippines. Other relief and remedies, as may be just and equitable under the premises, are also prayed for. So, yan. Sino pumirma sa ibang page? Separate page. Ferdinand Marcos, Ferdinand Araneta Marcos, Ilocos Norte, 1st District. Si Angelito Aurelio Dong Gonzales, ayan, sa 3rd District ng Pampanga. Si Manuel Jose Dalipe ng 2nd District ng Zamboanga City. Tapos si Jesus Jordan Romulo, yung Lone District ng Camiguin. Si David J.J. Suarez, 2nd District ng Quezon Province. Si Jefferson Kunghon ng 1st District ng Zambales. Ana Villarasa Suarez ng Aluna na asawa ni J.J. Suarez. Francisco Paulo Ortega ng La Union, 1st District, pumirma din. Marami sila. Dami ko, hindi ko nabasahin ng lahat, no? Napakarami. Tapos, pagdating dito, ang pag 215 pangla si Martin Romualdez. Ayan, Martin Romualdez. Sama ng sulat to, ibig sabihin magnanakaw. Yan ang handwriting na magnanakaw. F. Martin G. Romualdez, 1st District. Yan, basta mga sulat na parang hindi mabasa, yun ang mga sulat ng mga magnanakaw. Okay? Okay, ito na ngayon. Ang verification. Tingnan mo kung verified nga ba
Ang ibig po sabihin ng verified complaint ay nabasa ba ng mga reklamo ang lahat na nakasulat sa reklamo? Number one. Number two, naunawaan o naintindihan ba ng mga nang bumasa? Napatapos si binasa, naunawaan ba niya lahat ng sinabi? Number three, yung mga aligasyon ba na binasa niya ay nasa personal niyang alam? Kung pang-apat, ang hindi niya alam, yun ba ay hango sa authentic na records o talaan? Actually, may number 5. Yan ba ay hindi pangharas at lehitimong reklamo? Hindi para makakuha ng liberahe? Yan. So ngayon, pinakita ko lang sa inyo na ang binabanggit ang binabanggit ni Reginald Velasco ay hindi totoo. So ibalik natin ngayon yung kanyang sinabi. Balik natin ngayon. I-share natin uli. Dito na tayo ha. Ulitin ko lang siguro sandali kung ano sinabi ni Manix Dalepe. Ni Reginald Velasco. Camarines Sur and Representative Lex Anthony The total number of the members of the House. Yan. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of members of the House is 102. The Secretary General has responded to the query of the Majority Leader. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him Verified, walang verified niya eh. the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Ayan ha. Ayan. Tingnan natin ngayon ang reklamong impeachment kung verified ba. Ipakita ko sa inyo ulit. Himay-himayin natin. Ayan. Basahin natin. Subscribe and verified before me. Sinabi lang de verified. Tingnan natin kung verified ka ba. On this day of February 2025, at the House of Representatives, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. This instrument, which is in the nature of a complaint or resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexes, signature pages,
verification on this page and has been signed by all the complainants on the appropriate signature pages. Yan. Saan ba nakasabi dito na sinabi ni Velasco na nagsumpa sa harap niya itong lahat ng 215 na ang reklamong impeachment na ito ay nabasa niya. Nabasa ng bawat isa. Oh. Walang nakalagay. Walang nakalagay doon na binasa nila ito lahat. Statement of facts, articles, lahat yan ha. Article 1, Article 2, Article 3, Article 4, 5, 6, 7. Yan, nabasa ba lahat? Hindi nakalagay kung binasa. Pangalawa, hindi nakalagay kung naunawaan nila. Pangatlo, hindi nakalagay kung personal nila alam itong mga nakasulat na ito. Pag tinanong sila ni Marcolita bawat isa, hindi nila alam. Ano bang unang artikulo? O yun, hindi nila alam yan. Pangatlo, pang-apat ay hindi nila sinabi kay Reginald Velasco na iyan ay personal nilang alam at ang hindi nila alam ay hango sa lehitimo or authentic na records. Yan lang po ang aking masasabi. Okay? Ngayon, balik tayo sa video na ating sinasariwa. Binabalikan lamang natin kung ano nangyari. So ito ito ngayon, dismiss, palakpakan yung mga nakatanggap ng 150 million at palakpakan sila. Ngiti na ngiti, oh. Ngiti na ngiti, ha? Ano ba yan? Nakatanggap kayo 150 million. Oh, kamustahan sila, oh. Oh, si JJ Suarez, kamusta, ha? Ngiti naman siya, marami naman siyang perang gagamitin pang-eleksyon. Oh, ngayon, anong ginagawa nila? Pakinggan natin. At tagal naman. Oh, ilalagay na nga, magsisimula na sesyon. Pag magsimula sesyon, ilalagay naman ang simbolo ng House of Representatives. The session is resumed. Yan. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, Oh, yan I move to elect the following members ayun pala, nag-elect pa muna sila ng prosecutor. of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Wala si Luistro, Representative Romeo M. Acop. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Representative Loreto B. Acharon. Representative Marcelino C. Libanan. Isa pang kupal to. Representative Arnan C. Panaligan. Taga Mindoro. Kurakot. Flood Representative control. Isabel Maria Zamora. Taga San Juan. Representative Lawrence R. Defensor. Oh, taga Iloilo. And Representative Jonathan Keith T. Flores. Oh, taga Bukidnon. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Alas 3:47 ng hapon na yan, ng February 5. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General,
there are 3 other impeachment Huli nyo. complaints Sinadya filed nila. against Vice President Sara C. Duterte. Sinadya nila. Huli ibabasa. Huli itatakel. These are the impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is an impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz L. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, December 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024 be transmitted to the archives. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session suspended. So yan ang nangyari. So sinasariwa natin ang nangyari, iyan po. So ngayon, ulitin ko lang. So ang nangyari, una, yung 4 na impeachment complaint ay inilagay nila sa agenda noong February 5. 4 yun. Inuna nila ang pang-4 at inaprubahan nila. Kasunod, hinuli nila yung 3. Ang tanong, tama ba yun? Ito po ang sabi ng, ipakita ko sa inyo ang sabi ng Supreme Court. Ito po ang sabi ng Supreme Court. Bahala ng Supreme Court mag-argumento laban sa inyo. Ito po ang sinabi ng Supreme Court. Ilalabas, babasahin natin sabay-sabay. Ito sinasabi ng Supreme Court. The Secretary General, the Speaker of the House in general had no discretion to decide that the 4th impeachment complaint takes precedence or ahead of the first 3 complaints. Iniutos po, sabi ng Supreme Court. Basahin natin sa Supreme Court. So may tanong, para magiging valid ang galaw ninyo, the resolution or decision should be a result of the House going through the entire prescribed procedure. A review of the session bulletins, journals, and records of committee meetings at the House of Representatives shows that the first 3 impeachment complaints were effectively unacted upon. Kasi inunan yung isa. So para
kasilunan nyo, hindi nyo na inaksyonan yung pangatlo at ang apat. So, tama. Ano? Mali ba yung Supreme Court dito? Sa pagsabi na bawal ang ginawa ninyo at inuna ninyo ang pang-apat. Kasi ang katwiran nila dito ng Supreme Court, walang power ang House of Representatives o ang Speaker o ang Secretary General na magsabi, ituturo niya alin ang unahin niya. Wala po. Ang sinabi ng Supreme Court, ito, compliance with the 10-session day constitutional period under Article D. Utos ng Constitution yan. Hindi niyo sinunod. Sinabi rito, the inclusion in the order of business and referral to the proper committee are mandatory, obligatory steps and ministerial duties of the House. Hence, these steps should be complied with as a matter of course. Ang sabi ng Supreme Court, Tagalogin natin. Ang paglalagay sa order of business ng mga reklamong impeachment at pagre-refer sa proper committee ay utos, mandatory, hindi maaaring suwayin. Kaya dapat sundin ito. Anong ginawa? Inuna pang fourth impeachment complaint. So dapat inuna yung first impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint, at saka bago mag-fourth. Wala sana kayong problema kung sabay ninyo in-endorse yung apat pati yung fourth. So sinabi ng Supreme Court, any inaction or delay, kahit minuto lang, kahit segundo, should be considered as denial of discretion and an action in itself. And to ascertain the Secretary General's justification of delay, his actions should be viewed within the framework of reasonableness. Otherwise, it is void. So, anong reasonable time is defined as much time as is necessary under the circumstances for a reasonably prudent and diligent man to do. So, anong ginawa ninyo? Inuna nyo, itinakilang na nauna pa yung first three complaint na sinampa na inendorso ni Percy Sindanya. Ang pangalawa, inendorso ng Makabayan Black. Ang pangatlo, inendorso ni Ambis uwa na congressman, party list, ni Siculada, at saka si 3rd District Camarines Sur congressman na si Gabriel Hurtado. Hindi nyo, hinuli nyo yan. Ang utos sa Secretary General, sabi ng Supreme Court, here the Constitution already provided the required steps that in the first 10 session days, pagka-receive ng verified complaint, dapat i-agenda na kagad. At sa loob ng 3 araw, pagkatapos ng agenda, ay i-endorso sa proper committee. Anong ginawa nila? Inuna nila, hindi na sinunod yun. Bagkos ang ginawa nila, yung pang-apat na pirmado ng 2015, yan ang inuna nila agenda, which is mali. Yan, sinabi ng Supreme Court, hindi niyo sinunod ang utos sa Article 11, Section 3, Paragraph 2. Ay, nako. Kaya sabi ng Supreme Court, the Secretary General, the Speaker of the House in general, had no discretion to decide that the fourth impeachment complaint must first be taken into account, must first be given action. Wala kayong discretion na unahin yung fourth complaint. To be valid and constitutional, the resolution should be a result of the House going through the entire prescribed impeachment procedure na nagutos kung alinman ang una na sinampa, ayun siyang una na asikasuhin. Ang ginawa niyo pang-apat na sinampa, yun ang una niyo na asikaso. Kaya dead in the water na ang inyong mga reklamo. So ngayon, sabi na, however, they were not referred to the, ang pangatlo, ang worst dyan, case scenario, yung tatlo, hinuli na nga, hindi sinunod ang utos na procedure, hinuli na nga, sabi ng Supreme Court, however, they were not referred to the Committee on Justice and voted upon by the plenary body of the House as required by the Constitution of the House on Rules of Impeachment. Oh, grabe.
So, yan po kayo nadali. Okay? So, sabi ng Supreme Court, basahin na lang natin, tapusin na lang natin. Session days, however, are not calendar dates. To determine the session days, we first refer to the House Concurrent Resolution number 30 of both the Senate and the House. Second, we consider how the rules of the House of Representatives are interpreted and implemented by the House. First, House Concurrent Resolution number 30 provides that the session resumed on November 4 to December 20, 2024 and January 13 to February 7, 2025. November 4 to December 20 covers the dates when the first day impeachment complaints were filed. January 13 to February 7 includes the dates when Kabataan Party List Representative Manuel delivered his privileged speech. Ito pa ang sinite ng Supreme Court. January 13, nag-deliver ng privileged speech si Congressman Raul Daniel Manuel at nagrereklamo siya bakit hindi pa inaaksyonan ang reklamo na sinampa nila no December 4. Sabi na Supreme Court, second, the commentaries to the rules of House of Representatives provide guidance in the conduct of House proceedings. In contemplation of rules and special orders of the House, a day is a legislative day. Anyway, pagbase na lang yung kung anong araw na 10 session days. Ito na ngayon. So kung tingnan mo, at least hindi na importante sa atin ngayon yan. Ang importante lang yung pag-action. Ito, sinite na ngayon ng Supreme Court. Parenthetically, the only time the House recorded a discussion relating to the first 3 impeachment complaints was on January 13, 2025, when Kabataan Party List Representative Manuel delivered a privileged speech. Basahin natin ang privileged speech. Recognized by the chair upon the motion of Representative Sani Lagon, Representative Raul Daniel Manuel spoke about the 3 impeachment complaints filed against incumbent Vice President Sara Zimmerman Duterte, the first of which was filed last December 2, 2024 for culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal, public trust, and other high crimes. The second was filed last December 4, 2024 for betrayal of public trust, as endorsed by himself and Representatives Castro, Brosas, including 72 complainants from the different sectors and grassroots organizations and 21 youth and student leaders. And the third complaint was filed last December 19, 2024 on the grounds of betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. So Congressman Manuel pointed out that public opinion bends towards holding the Vice President accountable based on the latest survey. Legislators have the mandate to address and process any complaint filed in their office in accordance with the principle of checks and balances, and no official, not even the 2 highest officials of the land, is above public scrutiny in the name of transparency, accountability, and good governance. Representative Manuel stated that the people are now urging the members to hold unscrupulous government officials accountable and to oppose any form of corruption in the government. He also suggested that instead of investing public funds in questionable expenses such as confidential and intelligence funds, they should be allocated to social services. He then called upon members to act on the call of the people to impeach Vice President Duterte. So refer lang nila sa Committee on the Motion of Representative Lagun. There being no objection, the body approved to refer the privileged speech of Representative Manuel to the Committee on Rules for its appropriate action. Ang mula doon, hanggang ngayon, walang action. Yan ang nangyari. So ano ngayon ang nangyari? Tinignan din ng Supreme Court ang additional reference of business. Upon resumption of session on motion of Majority Leader Jose Manuel Manix M. Dalipe, there being no objection, the body proceeded to the additional reference of business. Upon the direction of the chair, the Secretary General read the following verified complaints for impeachment. Yung binasa niya, yung nung sinampa noong February 5 lang. At binasa rin niya kasunod yung sinampa ni December 2. Bakit ano na binasa December 5? At binasa rin niya yung sinampa noong December 4, 2024. At binasa niya, panghuli, yung sinampa noong December 19, 2024 na inendorso ni
3rd District Camarines Sur Congressman Gabriel Ace Bordado at saka si Congressman Lex Anthony Cris Colada ng Aambis UWA. So, endorsement to the Senate of impeachment complaint. So, in-endorse nila. So, elected by House members na nangyari kasunod. Yan po ang sinunod ng Supreme Court na nangyari. So, nag-adjourn. Nag-adjourn, it was, sabi, subsequently on motion of Majority Leader Dalipi, there being no objection, the chair declared session adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. It was 7:27 p.m. of Wednesday, February 5, 2025. Alas City na. So this turn of events, sabi ng Supreme Court, show that the first 3 complaints were neglected or even willfully unacted upon. Kasi inuna pang port. Considering that the 36th session has already adjourned, any action made on the first 3 complainants would already be beyond the mandated 10 session days for inclusion in the order of business and referral to the proper committee. Article 6, Section 15 of the Constitution provides for the convening and regular session of Congress. The Congress shall convene once every year on the 4th Monday of July for its regular session unless a different date is fixed below, and shall continue to be in session for such number of days as it may be determined until 30 days before the opening of the next regular session. Exclusive of Saturdays, Sundays, and legal holidays, the President may call a special session. So, sinabi ng Supreme Court, also, any business that remains enacted upon by the House of Representatives at the end of the Congress term do not cross over to a new Congress after the new membership of the House has been elected in Arnold versus Nazareno. Yan sinabi. Tapos, hindi man sinabi rito ni Marvic Lunen kung mag-crossover o hindi, pero sinabi ng dalawang justice, si Justice Inting at saka si Justice Hernando, na hindi pwede tumawid sa 20th Congress na Senate ang impeachment na trial. Sabi na niya Marvin sa sulat ni Marvic Lunen, sabi niya, this court, however, clarified that the Senate is considered a continuing body for the purpose only of exercising the power of contempt, but not as to the power to become a trial of the impeachment court. However, in the conduct of its day-to-day business, all pending matters and proceedings that remained and acted upon at the expiration of the term of Congress, whether in the Senate or in the House of Representatives, are considered terminated. In Neri versus Senate Committee on Accountability, sinite nila ano nangyari dyan. Kasi contempt yun. So, tapos sinite sa Senate Rule 54, Unfinished Business, Section 123. Unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. So, yan. So, very clear. Very clear na tayo sa pagsasabi na walang daya ang sinabi ng Supreme Court. Kasi sabi nila ang argumento nila ni Tambaloslos, ni Antonio Carpio, ni Adolfo Escuna, ay bakit daw binawalan nila ng 1-year ban yung pang-apat na reklamo, kasi nung inaprubahan daw pang-apat na reklamo ay wala pa, hindi pa na-aksyonan yung 3 impeachment complaint. Kaya lang, ay sinabi ng Supreme Court, wala kayong karapatang mamili kung alin ang piliin nyo o unahin. So by the rule of time, ang unang sinampa, ang dapat unahin yung asikasuhin. So ang unang sinampa, December 2, December 4, December 19, dapat inyo nang inuna nyo. Sabi ng Supreme Court, mali! Nilabag ninyo, gumawa kayo ng kapangyarihan na wala naman sa Constitution. Nang inuna ninyo, tinakel ang 4th impeachment complaint. Kaya, basura din rin ang inyong argumento na erroneous factual consideration daw. Basura na rin. Ano na magagawa mo ngayon, Martin Tambalos o Sumaldes? So, yan ang klarong-klaro sinabi. Ngayon, tatakil natin ngayon yung sinasabi ng mga taga-UP law professors. Ano sinabi ng mga UP law professors? Magiging dahil sa batas na sinabi ng Supreme Court na yung impeachment complaint
na tatlo ay hindi sinunod doon si Ernesto Francisco Doctrine na nag-uutos na kung i-refer sa proper committee, saka pa lang magbabawal ng kasunod na impeachment complaint. So ang argumento nila, parang ganito. Magbibigay ito ng pagkakataon sa mga peke na reklamo, sa mga fake news na reklamo, na ang pakay ay para labang proteksyonan kung sino ang presidente o vice president. Sabi lang, kung para maintindihan natin ang gusto nila mangyari, halimbawa natin, siyempre kakampi halimbawa ni Pulong Duterte, congressman siya. Kakampi ni Pulong ang kanyang kapatid na vice president na si Sara. Kung ganun daw sistema, madali na lang daw, ang gagawin na lang daw ng kakampi ng i-impeach na tao ay magsampa ng reklamo na ang purpose o pakay ay para ma-dismiss. Ngayon, magsampa halimbawa si Pulong Duterte ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Tapos hindi inaksyonan. Magiging automatic na 1-year ban. Ganon ang argumento na taga-UP. Mali po kayo. Pasensya na kung na-insulto kayo sa aking sinasabi. Hindi ba kayo nag-iisip? Ang eksaktong salita sa ating konstitusyon ay sinasabi na ang pwedeng magbabawal ng panibagong impeachment complaint ay yung verified impeachment complaint lang. Yan lang ang pwede magbabawal. Titingnan natin uli. Balik tayo ngayon sa Article 11, paragraph 10. Article 11, Section 3, paragraph 2. Ito yan Constitution iangat ko. Yan ang ating Constitution. Kopya yan. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Baba tayo. Doon tayo sa Article 11. So, Article 6, 7, ang haba. Bilisan ko na lang 8, 9, 10, 11. Ito ng 11. Anong sinabi sa Section 3? Section 3, paragraph 2. Yan. A verified complaint for impeachment. Tanging verified impeachment complaint lamang ang pwede maghadlang. Tanong, kung si Pulong ba magsampa ng kaso, makonsidera ba yan ang verified? Pag verifikado, tandaan ninyo, ang ibig sabihin po ng verified ay nanumpa ang nagreklamo na yang reklamo niya na lahat na nakasulat doon ay nabasa niya. Nabasa. Halimbawa si Pulong, nabasa ni Pulong. At nanumpa, halimbawa si Pulong ang nagreklamo laban kay Sara, nanumpa si Pulong na naintindihan niya lahat ng sulat doon. Tapos manumpa si Pulong na lahat na nakasulat doon ay personal niyang alam. Ngayon, kung personal alam, kasunod, manumpa si Pulong na ang hindi niya personal na alam ay hango mula sa authentic records. Halimbawa, sabihin ni Pulong ganun, andun lahat, pinirmahan niya ganun. Sa tingin mo ba, verified na kaagad yan? Ngayon, para magiging verified, titingnan naman kung may naka-attach na ebidensya. May naka-attach na ebidensya. At ikumpara mo ngayon, Article 1, ito pong ginawa niya. Ito ngayon ang mga ebidensya. Article 2, itong ginawa niya. Ito ngayon ang mga ginawa niya. Sa tingin mo ba yung kakampi ni Sara maglalagay ng totoong ebidensya? Pag binasa mo na ngayon yan, siyempre verified, kailangan din magkaroon ng staff ang House of Representatives sa pagtanggap pa lang mismo ng reklamo. Sa pagtanggap, usisain, gagaya ng ginagawa sa ating korte. Pag magsampa ka ng reklamo sa korte, tinitingnan muna kung nasunod ba, may verification ba, wala. Balik yan. Magdi-dismiss ka agad ng korte. Pero kung
titingnan niya, may mga ebidensya. Ano ba, Pulong? Inaaway mo na kapatid mo? Parang ganun yan. Malakas ang ebidensya mo eh. Lahat ng sinasabi mo, pasok. Kung totoo yung ebidensya mo, ay matatanggal si Sara. Yan po ang kasagot ko sa mga taga-UP law professors, mga law professors pala sa UP, na hindi po mangyari ang iniisip ninyo na magkaroon na bugus na reklamo. Na ang pakay lamang ay destined to fail, destined to be dismissed para harangan ang kasunod na reklamo na magsasampa. Okay? Siguro naman, alam niyo yung ibig sabihin ng word na verified. Pagkatapos, itatakil naman natin ngayon ang sinabi naman ni ex-Justice Renato Puno sa kanyang salita, press release niya, sa kanyang statement bilang president at chairman ng PhilConsa. Kaduda-duda pa ito yung sinilagay ni Ronaldo Puno, ni Renato Puno. Bakit po? Kasi ang presidente si Tambaluslos. Siyempre, kukontra ba ang presidente? Kukontra ba si Renato Puno sa presidente ng PhilConsa? Hindi. Kaya ang nilagay naman ni Puno, bakit niya sinira ang kanyang karangalan bilang isang matalinong judicial officer? Anong sinabi niya rito? Bawal daw ang ginawa ng Supreme Court na kung saan dati siya ay pinuno. Bawal daw yon para sabihin na bibigyan ng pagkakataon si Sara na sagutin muna kung pinirmahan halimbawa ng 1/3 na congressman, nasagutin muna bago ipasa sa Senado. Mali daw yon. Bawal daw yon. Ano ka ba, nagpapakabubo ka ba? Pasensya na, yan the most decent term I can call you, ex-Justice Renato Puno. Parang pakabubo ka na kasi. So ngayon, pag sinabi mo, kasi ang katwiran mo, nakalagay po dito sa paragraph 4. Ito yan, tingnan natin. In case, dito natin konti. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So ang argumento nila, wala naman nakalagay din na due process. Yan ang sinabi nila. Ngayon, ang nung makita mo sa mukha, signed, hindi filed, signed by at least 1/3. Sabi sabihin, iba yung signed. Pag hindi filed, hindi pa filed. So ngayon, if it is filed, pero hindi natin maiwasan na ang utos ng Constitution ay dapat sundin ang lahat ng laman ng Constitution at ang pinakamataas na karapatan ng tao, sino man siya, ay Section 1, Article 3. Basahin natin ang Section 1, Article 3. No, ito, Article 3, Section 1. Ayan, no person shall be deprived of life, liberty. Basahin natin ha. Hindi ko pa pala nakuan. I-post ko muna. Ito yung Section 1. Siguro nakita nyo na kanina. Ibalik ko yung kanina. So yan ang sinasabi Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. So, sinabi ng Constitution na yan ay para yan sa lahat ng tao. Ma-security guard ka man, ma-police ka man, hindi ka pwede tanggalin. Hindi ka pwede, ang impeachment kasi, pag tatanggal ka na kagad, hindi ka pwede kasuhan. Hindi ka kakasuhan ng formal charge kung ikaw ay police. Pag wala kang, hindi ka muna pinasagot kung bakit hindi ka kakasuhan ng formal charge. Ganito rin po kay Sara Duterte. So ngayon, titingnan natin itong sinasabi nila na Article 11, Section 2, Paragraph 4. Yan. Nabasa niyo ba? Yan ang sinasabi. Ipa-i-equal natin. I-add to stage natin. Yan. Nabasa niyo ba yan? Nakalagay kasi dyan na walang nakalagay na due process. Pero, ang sinabi dito, hindi signed. Ang tinutukoy ninyo, signed
by at least one-third. Pero ito, sinasabi, filed. Ibig sabihin, magtutukoy lang ito kung filed na. Pero kailan magiging filed? Kung napirmahan na ng nagreklamo at nabigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na explain na kung bakit siya hindi dapat i-impeach. Okay? So, yan lang muna at maraming salamat po at siguro naintindihan niyo ako. Okay. Magbasa na lang ako, mag-shoutout na lang ako ngayon. At least tapos ko na po ang aking mission para sa bayan. Mona Custodio, good PA po, engineer to, watching from Dubai. Menardo Minjula, good evening, Kabunyog. Mona Custodio, 7:40 PM pala sa UAE. So parang gabi na rin. Bergie Piquero, at ako, di ako nagsasawa makinig sa vlog mo, sir. Dami ko natutunan. Salamat po, Bergie. Munit Canon, atong administrasyon na ito ay gusto nila labagin ang law ng Pilipinas. Nasa dictatorship na ba tayo? Ayan. Bergie Piquero, 23:41 PM sa Hong Kong. Aba. Sa ngayon, Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto. Tapos, Jess Pontillas, mas magaling ka pa kay Puno. Siguro, hindi naman siguro. Diyos A, nasisira na ang image ng mga nitiro ng mga dating Supreme Court justices dahil sa pera, sabi ng mga nagtataho. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening once again. Feli Ebia, watching you from Los Angeles, Vegas. I'm very interested in your thoughts and knowledgeable of the Constitution in the Philippines. I believe in your understanding compared to those lawyers, ex-justice. Sila ex-justice, ako ex-lawyer. Kabutihan, tumain muna sila ng marami, paulit-ulit, sa CR bago nila ma-impeach si Sara. Ano sila? Hello? Suwa Permia, Suwa Prime Court, dapat po ay i-impeach. Ang tawag niya sui generis. No? Lagi lang yung nakatwiran, sui generis. It's a unique situation. Good eve, Dr. Toto, sabi ni Argo. Vicente Serna, Prime DA, sa ibig mong sabihin, si Gloria ang ganda ng sulat, hindi nagnanakaw, kalakuhan yan, engineer. Sino ibig sabihin? Si Gloria. Ang ganda. Ay, joke lang sa akin, Prime DA. Ginaline Isaac, saya, iyak later ha. Tapos NGP, dami trolls ng China, kakampi nung dapat i-impeach. At tapos Ricardo Aban, mali. Mali, anong mali? Ricardo Aban, naging last in, first out. Hindi, wow. Dapat first in, first out, hindi last in, first out. Okay. Prime Day, February 6, 2026. Engineer, mag-file ako ng impeachment 1 a.m. pa lang ng umaga. Doon ako tatambay sa North Gate ng HOR, harap ng DSWD para ako mauna mag-file at ipa-endorse ko kay Pulong. Unahin ko, sinagot ko na po yan kanina na hindi mo konsidera na verified ang kay Pulong. Kasi unang-una, magkakapatid sila. So, hindi mo pwede sabihin na totoo ang nakalagay sa kanyang verification. Kasi para magiging kandidato para sa totoong reklamo, ang totoong reklamo lamang po ay makikita mo sa verification. Okay? So, dapat ang ating House of Representatives, mayroon silang receiver at may mga abogado dyan, kagaya sa Supreme Court, mga abogado na kasay magtumanggap ng mga reklamo. Alamin nila, ito ba'y urgent na kaso? Ito ba'y hindi urgent? Ito ba'y pang in-bank? O ito ba'y pang division? Yun po, dapat meron sila, ang Senate, meron silang screener una dyan, pag sa pagtanggap pa lang. Kasi verified ang utos ng Constitution, verified! Pag hindi verified, tanggi, pwede na itapon yun. Ganun lang kasimple lang yan. So, paano mo maging verified ang si Pulong na kalaban niya si Sara? Hindi siya pwede kalaban sa kapatid niya. Maliban na lang kung on record, kagaya kay Amy, kasampahan niya ng kaso na impeachment si Bongbong, pwede yan, maniniwala ka kasi nag-away-away naman sila. Ricardo Aban, first in, first out. Pipo, dapat yan ang proseso. Tama ka, Pipo. Ricardo Aban, Pipo yan, tawag pala. So, Amel Muti Talib, Assalamualaikum, alaikum assalam. Dr. Engineer Totsky, tirador na bala na si Tambaluslos,
room 154 po, Raha Sulaiman. With Abbas Yusuf, year 688. Kasama pala si Abbas Yusuf, ha? Okay, Clemente Osin, impeach all the justices of Supreme Court. Ricardo Aban, may grave threats, may grave abuse of discretion agad. Oo, yun nga, yun ang grave. Pag hindi mo sinunod ang utos, grave abuse of discretion na yun. So, Ricardo Aban, mambabatas kuno, mambubutas ng batas pala. So, Bobby Admain, Sir Toto, kahit isampal pa sa pagmumuka ni Tambaluslos ang procedure of impeachment, hindi tatablan dahil kung ano pa rin ang gusto niya, yun ang masusunod. Nagpakagago talaga itong Tambaluslos. Mr. Dumbaldis Tambe, Ben Reclamador, tapos, nako, lumalabas na si Ben Reclamador. Ben Reclamador, si Romualdez Tabe, may nagreklamo na naman. Si Ben Reclamador, Engineer Toto, hindi yan intindihan ni Mr. Romualdez Tabe. Sabihin mo pa na diretso na BP Sara, not guilty. Ano ba? Jim H.A., ano na nangyari sa iyo, Toto? Bakit? Tama naman itong didiscuss ko. Sa batas lang tayo, Jim H.A. Kung hindi ka niwala, wala akong magagawa. Basta ito lang batas ang tinuturo ko sa inyo. Huwag po kayong lumihis sa batas. Huwag kayong maniwala kay Podo, niloloko lang kayo. Huwag kayong maniwala sa UP professors, niloloko lang kayo. Saka sa iba pa kay Antonio Carpio, huwag kayong maniwala dyan. Kay Adolf Pascano, huwag kayong maniwala dyan. Niloloko lamang kayo. Silang tinatawag ni Atty. Libay na intellectually dishonest persons. Okay? Mr. Romualdez Tambe, kahit saan ka magpunta, wala naman papasok sa utak mo, Ben. So, yeah, Jem H.A., multuhin ka ni Kapersi niyan. Hindi, ang daming utang ni Kapersi sa akin sa mga ginawa kong pagdidepensa sa kanya. Mr. Romualdez Tambe, Jem H.A., tanaw mo sa sarili mo kung anong nangyari sa iyo. Tapos, iwan ko sa iyo, Romualdez Tambe. Okay? Tapos, si Ben Reclamador, salita siya. Pag inuna yung first impeachment, pag-usapan, garantiyan na yun na ang first and last impeachment complaint, irrelevant na. Hindi dapat, kung mag-una ka, dapat unahin mo yung una na sampa. Ganun po, Reclamador, Ben. Ang tawag niya kanina, FIPO. Tawag ni Admae, no? FIPO. Ano ba yung FIPO? Sino ba yung nasulat doon ng FIPO? Si Ricardo Abanata nagsabi ng FIPO. So, anyway, yan po ang dapat sundin. Di ba? Sunod, sino pang iba? Ricardo Aban, TY po, katotohanan. Ben Reclamador, yung hearing sa Congress considered na pinasagot na si BP. Hindi po, mali po yan. Kasi nga kailangan kailangan sundin ang due process. Birada mo, bastos ano na yung disbar, si Sir Toto. Disbar ako, wala naman problema dyan. Ang utak ko hindi naman nadidisbar. Kaya nga magkaroon ng ideya ang Congress sa pagnanakaw talaga si BP Sara kasi sa resulting investigation sa Congress, hindi naman masyadong masyadong mataas, overstretched na. Hindi overreach, overstretched. Bastos doon, totoo naman ang disbar. Totoo naman talaga, wala naman problema. Huwag kayong mag-alala sa akin. Gali Ramirez, hindi na maintindihan ang batas ng Pinas kung akin ang totoo. Sino pang iba? Pagkalbo talaga, hindi dapat pagkatiwalaan. Ganun ba? Hindi ba kayo maniwala sa akin? Sige, si Jem H.A. hindi maniniwala sa akin. Okay lang ka po yan. Pero at least, pasalamat din ako, lagi kang nakikinig sa akin. Pero balang araw, abutin ka rin at maniniwala ka rin sa akin. So, magandang umaga po, bayan.